Dear Kuya Poy, ka-live-in pero walang karapatan. Diyan ko sisimulan ang aking kwento sa araw na ito. Ako po si Honey, 36 years old mula dito sa Valenzuela City. Bago ko ipagpatuloy ang kwento ko, ay hayaan niyo munang batiin ko kayo ng isang magandang araw at lalong-lalo na sa mga walang sawang sumusuporta sa programang Heart to Heart ng 92.3 True FM. Meron na akong 2 anak at may kasalukuyang ka-live-in na si Pablo. Simula ng 2018 ay nagdesisyon na kami ni Pablo na magsama sa isang bubong kasama ang aming mga anak, pero sa mga taong yan ay aminado akong may bubog pa rin na nakabaon sa puso ko, Kuya Poy, given na kasal pa rin kasi si Pablo sa kanyang unang asawa. Noong nakaraang taon lamang nang pumanaw ang biyenan ni Pablo. Mula burol hanggang sa mailibing ito ay nandoon ang ka-live-in ko. Bukod kasi sa pinuntahan niyang lamay ay nandoon din ang 2 niya pang anak sa una para i-comfort ang mga ito. Matapos ang libing sa kaparehong taon din, Kuya Poy, ay namatay naman ang tiyahin ng live-in partner ko na halos nanay na nga ang turing niya. Okay na sana eh. Kaya ko pang unawain, pero nabalitaan ko rin na nandoon ang kanyang dating asawa. Nauunawaan ko naman na pakikiramay ang pakay ni Pablo, pero kasi feeling ko better din kung i-update niya man lang ako kahit papaano na pupunta rin ang kanyang legal wife sa burol na yon. Parehas na masakit sa feeling, Kuya Poy, ang 2 pinuntahan niya. Malungkot, oo, pero mas lalo rin ako nalulungkot. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit simula ng burol hanggang sa libing ay nandun siya sa biyanan niya. Bukod yan sa pinuntahan na burol naman sa tiyahin niya. Pero imbis na kunin ang loob ko ay nagawa niya pang ipamukha sa akin na kasal sila ng una niyang asawa at may pamilya rin sila. At nilinaw niya sa akin na ako ay isang kabit. Kuya Poy, tinandaan ko ang mga katagang binitawan sa akin ni Pablo. Palagay ko nga rin after mangyari yon ay nagsimula na rin akong tabangan sa pagsasama naming 2. Hindi ko tuloy alam ngayon kung saan ako lulugar kasi hindi ako ang legal wife. Pero hindi lang talaga ako makapaniwala sa mga nasabi ni Pablo. Hindi naman ako ang naging dahilan kung bakit nauwi sa hiwalayan ang pagsasama nila ng una niyang asawa. Kahit mahaba na nga ang pinagsamahan namin bilang live-in partners ni Pablo, still wala pa rin akong karapatan dahil una pa lang ay hindi naman kami kasal ng partner ko. Para tuloy akong sinampal ng katotohanan kahit na ano pa ang gawin ko ay hindi pa rin ako o hindi ko pa rin magiging legal husband si Pablo. Kumbaga sa huli, ay dehado pa rin ako. Malaking tulong po ang payong maibibigay ninyo, Kuya Poy, at ng mga nakatutok sa inyong programa. Maraming salamat at umaasa po ako na patuloy pang magtagal ang inyong programang Heart to Heart sa radyo. Lubos na gumagalang, Honey. Dear Kuya Poy, Napakinggan natin mga kapatid ang kwentong ito ni Honey na sinabi niya kanina ay ka-live-in na walang karapatan. Pero parang gusto kong i-rephrase yan doon sa kabit na naging masyadong demanding at assuming. Ganyan kasi ang magiging tingin ng iba. Pero ganito po kasi yan, Honey, wag naman sasamaan loob mo. Kung sinampal ka ng katotohanan nitong si Pablo, ng iyong live-in partner, hayaan mong sampalin ka pa namin ng iba pang katotohanan na dapat mo nang malaman. Dahil medyo kailangan mong unawain pa ang katatayuan mo eh. Hindi ikaw ang legal na asawa, kaya matuto kang kumalma. Okay? Kung tinanggap mo na maging kabit nung una, kailangan tanggapin mo rin ang hangganan ng mga pwede at hindi mo pwedeng gawin, i-demand o i-assume sa relasyon na pinasok ninyo. Sa sinabi mong live-in pero walang karapatan, diyan ka nagkakamali. Meron kang karapatan na hindi pwedeng pakialaman ni Pablo. At ano yung karapatan na yan, Honey? Diyan sa pagiging kabit mo na lagi kang pinakikialaman nitong si Pablo, ang karapatan mo ay ang magdesisyon sa isang relasyon na deserve mo.
Nasa kamay mo yan. Hindi ka niya mapapakialaman. Paano mo mararating yan, yung karapatan mong yan? Paano mo mapapractice, ma-exercise? Bumitaw ka muna sa pagiging kabit para malaman mo. Yun muna ang simula. Yun muna ang susi para ma-practice mo yung karapatan mo sa isang legal na relasyon, honey. Okay? Hindi ko alam kung kakayanin mong gawin yun or kung hindi, kailangan mong lunukin ang mapapait, ang mga maaanghang na mga salita at katotohanan na mangyayari pa dyan sa relasyon na kinaroroonan mo sa ngayon. At dyan natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy,